50,000 lang yung kaya kong budget para makapag-start sa pagsosolar. Kasya na ba yun? Paano kung sabihin ko sa inyo guys na kahit 35,000 ay pwede na magsimula? Kaya ng electric fan, washing, ref, ilaw, rice cooker. Problema pa palagi ang bayarin sa monthly sa kuryente or sa Meralco. Siguro ito na yung time para mag-solar ka na rin para wala ka ng pinoproblema monthly at libre na yung monthly na kuryente mo. So nag-welding kasi tayo kay kalat-kalat dito. And ito yung always na sinasabi nila sa comment section na nakakatakot kasi nga hindi nila alam kung paano magsimula. Kung magkano yung budget, magkano yung magiging gastos. Baka may mapasubo sila, walang target. So ito guys, yung ginagamit ni Madilasag na solar setup. And meron pa rin tayong binabayaran kasi nagwe-welding tayo gamit ang grid. Hindi kasi gumagamit ng inverter pag welding machine at hindi ko na rin siya gini-grid tie. Yan o, wala. Oh! Wow! Delikado yan. So yan, ginagamit ni Madilasag. Zero yung binabayaran ko sa kuryente, sa grid. Kung hindi ako nag-welding. Kung nag-welding naman ako, binabayaran ko 5 pesos. Kung medyo napasarap sa welding, 26 pesos. So hanggang doon lang naglalaro kung talagang mabigatan yung welding machine na ginagamit natin, like malaki. So maabot siya ng 100 pesos. Ayos na rin, kahit paano, mababa na rin binabayaran natin at hindi na siya sakit sa ulo. Paulan! Buti na lang, puno na yung battery natin. At 11 o'clock, punong-puno na siya. Ayun o. Nagawa na rin namin lahat ng mga kakarga dito sa bahay. Tubig, battery. Marami natapos na sa half day lang na na araw niya. Ito, eksakto alas 12 umulan siya. Ayos mga logic. Tapos na siya nag-charge So legit ba na kayang pababain ng hanggang 0% ang paggamit ng solar kay Meralco? Yes, mga bossing. And sayang nga kasi nga effective sana to, medyo mahigpit na si Meralco, kaya hindi ko na rin sinasuggest ang grid tie. Maganda ka sana yan, matipid sa budget kasi nga grid tie inverter lang gagamitin mo, then basta supported ng limiter tapos solar panel, so no need ng battery. Pero dahil nga sa ganun, off grid na lang tayo. So ito yung pwede natin gamitin. Nasa halagang 35,000 pesos sa Ilocano Agbalikasen. Ayan, so pwede na siya na pang kalahatan sa bahay, except sa mga mabibigat like yung mga water pumps, mabigat yon, mga induction motor. Ayan, basta yung mga basic lang, kahit paano kaya niyang i-survive yung 24 hours na bakbakan. So ito isasuggest ko sa inyo guys na setup ay pang starting siya. Pero kahit pang starting siya, pwede na kayong unti-unti mag-upgrade. Like yung inverter, at pwede na kayong magdagdag ng solar panel just in case na gusto nyong palakihin and magdagdag ng battery. So ang isasuggest ko na inverter ay si One Solar. Kilala naman kasi si One Solar na matibay, budget friendly at hindi masakit sa bulsa, madali hanapin. So ito siya guys, si One Solar na 1200 watts, 12 volt setup, basic, hybrid na siya. So pwede ka mag-charge gamit ang grid at pwede ka mag-charge gamit ang solar. So dual siya, o kung may generator ka di pwede rin. Okay, 12 volt setup, toroidal, yan siya guys, wall mounted, at ang maganda nito, meron na siyang built-in MPPT. So hindi ka na mahihirapan na bumili, hindi ka na magagastusan na bumili, or hindi ka na mahihirapan na maghanap ng MPPT charge controller kasi meron na siyang
built-in at ang maganda nito, mababa yung kanyang starting voltage. So from 15 volts hanggang 135 volt, DC 40 ampere. So hindi ka na mahirapan, di ba? Kung dalawang 500 watts yung ilalagay mo, naka-series siya. So kahit pa paano, mababa yung losses, MPPT na rin siya. Then meron na rin siyang mga setting. Maganda to kasi nga meron na siyang HVD or high voltage disconnect at low voltage disconnect. So ano yan, para sa battery kasi yan. Tapos pwede rin sa lithium iron phosphate, gel type at kung anong gusto. Pero pinaka the best, lithium iron phosphate. At ang maganda nito, meron siyang kasamang wire na. So hindi ka na mahirapan, di ba? And ang partner nito na battery ay depende sa inyo guys, kung gusto niyo 200 ampere AH na battery, di mas maganda, pero suggest ko muna 100 AH. So eto, yung inverter, nagkakahalaga siya ng 13,000, 12,907. Sinubukan ko siyang binay, so halos wala siyang dagdag, the same pa rin. So i-check up na lang natin ng 13,000. Then sa battery naman mga bossing, ang isasuggest ko ay yung 100 AH lang muna. Kung gusto niyo mag-upgrade, di dagdagan nyo na lang para maging 200 AH. Pero mas better talaga 200 AH para mas matagal yung kanyang runtime. So 12 volt, 100 AH. Syempre, i-recommend ko sa inyo yung subo ko na si Watt Cycle. Alright, matagal kasi yan. Yes, matagal yung kanyang life cycle kasi maabot siya ng 15,000 cycle. Then umaabot siya ng hanggang 40 years. 'Di ba? Kahit sabihin na natin na 15 years, matagal na 'yon, 'di ba? So 100 AH, 1280 watt hours. Then lithium iron phosphate. Ayan, yan ang maganda dito. So nagkakahalaga lang siya ng 10,000. Pero sa kanilang website nasa 8,000 ata. 8,000, pero kasama siguro yung mga merchandise protection, delivery, kaya siya umabot ng 10,000. Kung dalawa ang bibilhin mo, di umabot siya ng 20,000. Ayun. Then, yung solar panel. So, ang maganda kasi dito, budget friendly, hindi ka mahirapan sa starting. Kasi nga, ano lang siya, dalawang panel, pwede na. Ang isasuggest kong solar panel dyan, wala na siguro yung brand, bahala na kayo doon. So, mag-walk-in na lang kayo or mag-online. So, may tinag tayo dyan sa description or sa display. Ayan, ang budget siguro dyan ay nasa 6,000, dalawa kasi. So malamang dyan ay naglalaro sa 3,000 pataas. So ang kagandahan kasi nito, yung gagamitin yung inverter, si One Solar, mataas yung kanyang voltage range kasi nga maabot siya na 135 volts yung kanyang maximum. So pag pinag-series mo yung dalawang 500s, allowable pa rin siya kasi nga maabot lang siya ng 84 volts. So saktong-sakto, wag nyo nang isagad ng dagdagan pa kasi nga hanggang 40 ampere lang siya. Okay na yan sa 100 AH na battery or 200 AH. And ang isa pa ay yung kanyang mga accessories. Di ba kailangan natin ng railings, kailangan natin ng mid clamps, kailangan natin ng yung circuit breaker kasi mga bossing. May sa halaga siguro mga 600 to 700 pesos. Meron na kayong circuit breaker box na yung may takip, may laman na siyang circuit breaker sa loob. So kahit paano, pwede na siya hindi mo na problemahin kung baga yung maghanap ng mga circuit breaker kasi meron na siyang mga basic dun. So ang alalahanin mo na lang ay yung circuit breaker para sa kanyang battery. So siguro ang budget na pupunta ron ay nasa 10,000. Malaki na yun. Tapos yung mga wirings, di ba? Yung inverter naman may kasama na siyang wire battery wire. So ang problema na lang dyan ay yung kanyang circuit breaker. So sa 10,000 pesos, meron na dun lahat, di ba? Railings, mga mid clamps, ano pa? Circuit breaker. Buo na 'yon. May siguro 4 na circuit breaker MCB na nakalagay sa loob niya. Naka-built-in na siya. So pwede mo lang baguhin, di ba? Depende sa gusto mo. Kung gusto mapalitan later on, pwede lang siya. So ano naman yung kayang paandarin ng itong 35,000 pesos na solar setup? So, sa 100 AH na battery kasi, or equivalent ng 1,280 watt hours, ang kaya niya pa rin, kaya niya rin yung washing, magkasabay kahit yung mga ref ninyo, kaya niya. So, pag ref kasi, yung ref lang, kunyari yung ref lang sa 100 AH, nasa 70 yan pag inverter type eh.
So, divide natin sa 1,280. Kaya niya hanggang 30 hours, di ba? Plus ilaw. So, idagdag nyo na lang yun kung sakali. Ayan. Kaya ito paano kaya niya yung isang ref. Mag-washing ka, kaya. Basta sa daytime, kaya niyan. Kasi nga may suporta yung solar panel natin. Basta ang kailangan kasi dito, may survive niya yung overnight na bakbakan kagaya ng freezer or ref. Sa freezer kasi, dapat kasi sa freezer, kung ang magpapandar ka na ganun sa overnight, dapat ang battery mo ay nasa 200 Ah. So kapag 200 Ah yung battery mo, 2,560, di ba? Divide natin sa 115. Kaya niya hanggang 22 hours. Kung sa 100 Ah lang, nasa ano lang sa 11 hours, so kulang na kulang. Masasagad yan. Anong bagsak nun? Malamang mag-i-imbalance yung mga cells niya. So dapat taasan mo yung capacity niya. So kapag sa sa 200 Ah tapos dalawang solar panel, pasok pa rin siya. Kaya pa rin niya kahit may load ka sa daytime. So sa 35,000, kayang-kaya na. Pwede na. Kahit paano, pwede mo na paputol kay Meralco yung kuryente mo. Huwag naman. So kapag na-upgrade mo siya, pwede mo na lang i-upgrade kung sakasakali. Dahil nga sa 200 Ah yung binili mo, dalawang 12 volt, pwede kang mag-upgrade into 3 kilowatts naman solar, di ba? So yun ay 24 volt. So pwede mo siyang i-series. Ngayon kung gusto mo mag-upgrade, bili ka ulit ng dalawang 100 Ah. So magiging 200 Ah na siya na 24 volt, di ba? Tapos sa panel, pwede ka magdagdag na dalawang 500 watts. Kasi nga naging 24 volts siya. Di ba? Konti na lang i-upgrade mo. Kumbaga. So sa wiring, hindi ka na mag-upgrade kasi nga same lang yun. Adaptable naman siya. Ang maganda nito, yung inverter, hybrid siya. Pwedeng mag-charge gamit ang Meralco. So dahil nga sa ngayon, may pitch siya, di ba kayo mag-charge? Solar panel lang, kaya nga dapat yung solar panel natin, kahit 4 lang, pwede na yan. So yan, sana nasagot natin yung tanong nila sa atin. Nakasya ba yung 50,000? O kung gusto nyo, dagdagan yung mga accessories niya, magdagdag ng solar panel, 50,000, pasok na siya. Pwede na, kahit paano. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood kay Juan Dilisag. At ayan, Stain Solar, maganda yan. Kasi nga, yan lang ang tayong paraan para makapag-awit tayo kay Meralco. Okay, maraming salamat. See you next time.